Inihayag ng NBI na naglalaman ng nakalalasong cyanide ang mga boteng nasabat nitong Marso mula po sa isang Chinese fishing boat malapit sa Ayungin Shoal. Hinala ngayon ng Philippine Navy. Nais ng mga Chinese na lasunin ang lamang dagat at tubig na pinoproseso ng mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Gabi ng October 24, 2025, nadatnan ng Philippine Navy ang isang Chinese sampan o fishing boat 50 metro mula sa nakasadzad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kaahon lang noon ng isang Chinese diver na nagtatangkang sumakay ng sampan. Nang palapit na ang mga Pilipinong sundalo, pinaandar ng mga Chino ang makina ng sampan para tumakas. Pero napigilan sila ng mga taga-Philippine Navy. Isa lang ito sa 3 pagkakataong may nasabat ng mga Chino ang Philippine Navy noong 2025. Naulit din yan nitong March 2026. Sa mga insidenteng yan, nasabat ang ilang boteng plastic na may kahina-hinalang laman. Nakumpirma kung ano ito nang ipasuri sa National Bureau of Investigation o NBI. The water sample gave positive results for the presence of cyanide, which is a violent poison. Uncontrolled usage of cyanide can lead the ecosystem off balance, no? Since it's a strong toxicant. Hinala ng Philippine Navy, pakay ng mga Chinese na lasunin ng cyanide ang lamang dagat at tubig na pinoproseso ng mga sundalo para mainom. This is a deliberate attempt not only to destroy the environment but to deprive the men aboard the ship of possible source of food and water. The effects on the health of the men is our primordial concern. With just desalination process, possible na nandoon pa rin siya. But if there will be an oxidation process, then pwedeng mawala na po yung cyanide. Sa mga litrato ng mga bahura sa Ayungin Shoal, kita ang umano'y epekto ng cyanide fishing. Nakasisira rin umano sa bahura tuwing nag-iiwan ng fishing net ang mga Chinese para pahirapan ang pagpasok ng resupply vessel papuntang BRP Sierra Madre. Hindi na raw hinuli ang mga Chinese dahil wala namang lagayan ng mga detainees sa BRP Sierra Madre. Mahirap rin silang dalhin sa Palawan para masampahan ang reklamong illegal fishing kaya itinataboy na lang papalayo. Pero ang tanong, pwede na bang iugnay sa Chinese government ang pinaggagawa ng mga mangingisdang Chino sa Ayungin? These are CMMV vessels deploying sampans using cyanide around Ayungin Shoal. So we cannot 100% attribute it because it will take better assessments, and we can only see the facts. That is, one, as I've said, the Chinese maritime militia vessels are under the PLA Navy. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Pagsira din ng kalikasan ang naging batayan ng Pilipinas sa paghain ng kaso laban sa China na nauwi sa 2016 arbitral ruling. Lahat ng mga video, litrato, laboratory examinations mula sa mga insidente noong Oktubre at ngayong Marso ay naisumiti na rin sa Department of Foreign Affairs para sa posibleng paghahain ng diplomatic protest o anumang legal action laban sa China sa hinaharap. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Itinalagang presidente ng PDP laban si Davao City Mayor Baste Duterte. Ang tingin ng isang kongresista, Plan B ang alkalde. Sakaling makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Nakatutok si Mark Salazar. Nanumpa na bilang presidente ng PDP laban si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa national spokesman ng PDP na si Attorney Ferdinand Topacio, matagal nang nagsisilbing PDP laban president si Duterte. Actually po, si Mayor Baste has been the new president for a while. Last year pa po, nung nag-file ng leave si Senator Robin Hood Padilla para mag-concentrate siya sa kanyang legislative work. Si Mayor Duterte rin ang pangunahing convener ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition na inulunsad kahapon.
Ang RAGE Coalition ay isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na layong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin din ng koalisyon na pag-isahin ang magkakaibang sektor sa panawagan laban sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa kanyang talumpati, binatikos ni Mayor Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at inungkat ang isyu ng maanumalyang flood control projects. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Sagot dyan ng palasyo, hindi yan ang pananaw ng Pangulo. Nais daw ng Pangulo na managot ang dapat managot sa maanumalyang flood control projects dahil galing yan sa pondo ng bayan. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang nais ng Pangulo. Sa paglulunsad ng RAGE Coalition, pinalutang din ni Senador Robin Padilla ang posibilidad ng pagiging future president daw ni Mayor Duterte. Walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Tingin tuloy ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, posibleng si Mayor Baste raw ang Plan B sakaling ma-impeach at ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kasama kasi sa parusa ang perpetual disqualification from holding public office. So pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. No? Kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang Plan B ang mga Duterte, magpapatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon. Ito ay para bigyan ng national platform ang isa pang Duterte. Matapos naman ang 5 buwang hindi pagpapakita sa publiko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nagpadala siya ng audio message na pinarinig sa pagtitipon ng RAGE Coalition. Sa panahon ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang timid, isang direksyon at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.